Ang Hong Kong ay isang espesyal na administratibong rehiyon ng China na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng bansa. May lawak itong humigit kumulang na 1,106 square kilometers at binubuo ng mahigit na 260 na isla. Isa itong urban hub na may higit 7.5 milyon na katao kung saan karamihan ay may Chinese ethnicity. Ayon sa datos mula sa Hong Kong Census and Statistics Department noong 2011, tinatayang mayroong humigit kumulang na 130,000 na Pilipino sa Hong Kong na bumubuo ng 2.7% ng kabuuang populasyon ng rehiyon. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho bilang mga foreign domestic helpers. Noong 2023, iniulat na mayroong humigit kumulang na 330,000 domestic helpers sa Hong Kong, kung saan 190,000 sa kanila ay mga Pilipino na kumakatawan sa 57% ng kabuuang bilang ng mga domestic helpers. Sa makatuwid, ang kabuuang bilang ng mga Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Hong Kong ay tinatayang nasa 190,000. Mula sa Pilipinas, nasa humigit kumulang 1,150 kilometers lang ang layo ng Hong Kong. Dahil dito, isa ito sa pinakamalapit at pinakapaboritong destinasyon ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng eroplano, aabutin lamang ng 2 hanggang 3 oras ang biyahe mula Maynila papunta sa Hong Kong International Airport. Maraming pwedeng tuklasin sa Hong Kong. Narito ang mga ilan sa pinakasikat na destinasyon. Ang Victoria Peak, ito ang pinakamataas na bahagi ng Hong Kong Island kung saan makikita ang pinakamagandang tanawin ng buong lungsod. So ito po yung view dito sa taas. Yan na, napakaganda. Hong Kong Disneyland, ang mahiwagang lugar kung saan muling nabubuhay ang ating mga paboritong Disney characters. Ngongping 360 at Chan Chan Buddha, isang breathtaking na biyahe sa cable car patungo sa iconic na giant Buddha sa Lantau Island. Mongkok at Temple Street Night Market, para sa mga mahihilig sa shopping at street food. Ito ang lugar kung saan makakahanap ng mura at kakaibang mga bilihin. Sa sobrang dami, hindi mo na alam kung saan ka titingin. Sobrang dami ng mga gadgets dito. Ngunit higit pa sa magagandang tanawin at atraksyon, ano nga ba ang nagpapaganda sa Hong Kong bilang isang travel destination? Una, accessible at madaling libutin. May world-class public transport system tulad ng MTR at double-decker trams, kaya sobrang dali ng pagbabiyahe. Ikalawa, masarap na pagkain mula sa authentic dim sum hanggang sa street food na fish balls at egg waffles. Siguradong mabubusog ka sa dami ng pagpipilian. Sinerve siya, ang lamig parang ice cream. Ikatlo, pinagsamang luma at bago. Makikita mo rito ang mga lumang templo sa tabi ng mga modernong skyscraper. Isang patunay ng yaman ng kultura at kasaysayan ng Hong Kong. At ang Hong Kong ang isa sa pinakamagandang lugar para mamili ng branded na items dahil mas mura dito kaysa sa ibang bansa dahil sa tax-free shopping. Sabi ni Sir, kaya daw mas mura dito kasi wala daw tax. Kaya pala, ang laki ng price difference ng mga camera dito or mga gadgets dito sa Hong Kong versus sa Philippines. Ang Hong Kong ay hindi lamang basta isang travel destination. Isa itong kakaibang karanasan na puno ng adventure, shopping, pagkain at kasaysayan. Mula sa maingay na syudad hanggang sa tahimik na fishing village. Ito ang aming Hong Kong journey. Kaya sana'y samahan niyo po kaming muli sa aming adventure. Let's go! Umpisahan na natin ang video. Ito na yung pinaka-favorite ko na spot dito sa Disneyland. Para tayo nasa loob ng movie. Hello!
check mag-alauna ng umaga. On the way na tayo sa airport. Maaga tayo. 7 AM pa yung flight natin, pero 12:50 AM paalis na tayo. 1:30 AM nasa airport na tayo. Malapit lang tayo sa Clark eh. Medyo kinakabahan ako sa immigration kasi first time natin na DIY papuntang abroad. Ito ang gandahan pag maaga. Wala tayong pila. Success guys! Pumasa kami dito sa immigration. Ay, may nakasama tayo. Solo siya. Buti ka na daw ma-offload. Once again, thank you everyone for flying Cebu Pacific. The captain is reading your message on. So, ito na po ang itsura ng airport dito sa may Hong Kong. Cap through the storm doors for able to cross check. Ang pinakaunang mission natin dito is maghanap ng ATM machine kasi kailangan natin ng Hong Kong dollars pambili ng or pang-load sa ating Octopus card kasi may Octopus card na tayo eh. Salamat kay Mau. Yan. Pinairam kami ng Octopus card. Ang Octopus Card ay isang reloadable smart card na ginagamit sa pagbabayad ng pamasahe at pang-transaksyon sa Hong Kong. Isa itong contactless stored value card na pwedeng gamitin sa MTR, bus, tram, ferry, convenience stores, fast food chains, supermarket, at iba pang mga tindahan. Pwede kang bumili ng Octopus Card sa MTR stations, airport, convenience stores, or online. Sa trip nyo sa Hong Kong, magandang kumuha kayo ng Octopus Card para mas mabilis at hassle-free ang pagbibiyahe. May nahanap na kami ATM machine. Ito dito, HSBC. Okay guys, nakabili na kami ng SIM card. Ito, sa 7-Eleven. Medyo mahal yung nabili ko. 188 Hong Kong dollars. So, ito na yung sasakyan natin guys. Ang lalaki ng mga bus dito. Oh. May second floor. Okay, nakababa na tayo sa bus. Ngayon, naglalakad na tayo. Hanapin natin yung Mirador Mansion. Kung saan tayo nag-book. Sarap ng klima dito. Kala mo nasa Baguio, no? Basa na kami. Ito, Mirador Mansion, no? Thank you, thank you. Ayun guys, so nakita na namin yung Pearl Premium na parang Indian yata yun, no? Parang Indian, no? Dito siya. Nasa pinakataas kami. 16th floor pala. Yan, no? So 1 PM pa yung check-in, nililinis pa, mga 30 minutes pa. So kakain muna kami. Baba ulit kami sa ilalim, tapos hanap kami makakainan. Tapos pakita namin sa inyo yung kwarto mamaya. Ito lang yung Mirador Mansion eh. Tapos dito sa tabi niya may madami ng mga kainan. Ito na yung order natin. Oh, ang dami. Grabe, napakarami. Thank you. Ang lalaki ng servings. May mushroom, tsaka mushroom din, tsaka shrimp, tsaka hindi ko pa alam kung ano tong mga to. Parang fish. Parang fish. Guys, dito sa ilalim, dito sa first floor ng Mirador Mansion, meron sila dito mga yan, groceries. Pwede kayong bumili ng mga kung gusto niyo magluto. Oh. Pero hindi ko alam kung merong lutuan yung room natin kasi hindi ko pa siya nakikita. Tapos may money exchange dito. Yung mga bawal dalhin sa aeroplano, dito na namin bibilin. Tapos kung kailangan nyo ng maleta guys, dito ang dami din. 2,800 pesos ito.
Nakuha na namin yung susi namin sa room. Tara, puntahan na natin, tingnan natin. Sa 10th floor pala kami. Yeah. Madami pala siyang room sa loob. 1022. Yay, may window. So guys, finally ito, nandito na tayo sa ating kwarto. Dito po yan sa may Pearl Premium Guest House. Ito, maliit lang siya, maliit. Pag sa mga guest house na ganito talagang maliit lang daw pala talaga siya. Kasi budget meal lang eh. Ito yung CR niya. May heater, yung shower nasa taas lang nung bowl. Tapos may hugasan dito. May salamin. Tapos ayan siya. Twin bedroom yung kinuha ko, tapos nag-request ako yung may window. Kasi gusto ko yung may window para hindi feeling nakaka-suffocate at para may hangin. Tapos may aircon na rin pala to. Tapos kita natin dito mula dito sa ating room ang labas. Satisfied naman ako sa room natin. Para sa price niya na para sa 7 nights, 15,000 plus lahat yung binayad namin dito. Okay guys, time check. 6:35 PM. So, ang mission namin ngayon ay maghanap ng Hong Kong street food. Dami tao. Yun. Hey, paano kaya umorder? Ayan o, wow. Oh, fried noodles. Ba't bilog? Iba yung fishball nila dito, bilog oh. Spicy. Fried noodles. Sarap, sarap. Pag napunta kayo dito, try nyo din. Napakasarap. Dito yan sa may Hong Kong traditional food. Ano to? Octopus? So lahat ng order namin is 160 Hong Kong dollars. Grabe, 1,000 plus lahat pala to. Mahal ang street food nila dito. Pero masarap naman. Guys, dito sa Hong Kong, tignan nyo, napakalaki ng mga traffic light. Laki. Ito kamay ko. Talaga, kaya kahit malayo pa, kitang-kita mo talaga. Meron din silang Adidas dito, McDonald's. Ayan, meron din silang Jollibee doon. Nadaanan namin kanina. Kadalasan sa mga nagpupunta dito na budget meal, dito sila nag-check-in. Chungking Mansion. Ayan, dito yung pinaka-affordable na mga, hindi mo masabing hotel eh, mga guest house kasi maliliit na room lang sila. Parang pinag-check-inan namin, parang kung saan kami nag-stay, doon sa may Mirador naman. Ito, katabi lang pala niya. Kung ito yung Chungking, ito naman yung Mirador. So sabi nila, ito daw ang pinaka-busy na lugar dito sa Hong Kong. Kung budget meal, yan, dito, pwede kayo mag-stay dito. Basta hindi lang kayo maarte kasi yung mga kwarto ay maliit lang at syempre hindi ganun kaganda. Pero kung tutulugan nyo lang naman, okay na, di ba? Syempre, budget meal, kung gusto nyo lang matry yung Hong Kong. Ang kagandahan naman pala dun sa Mirador kaysa dito sa Chungking. Dun sa Mirador, mas medyo less crowded. Dito sa Chungking, talagang sobrang daming tambay, sobrang daming tao. Ang daming tao sa Chungking, oh. So, ang destination natin ngayon is pupunta tayo ng Disneyland. Pero bago tayo pumunta ng Disneyland, hanap muna tayo ng makakainan natin dito sa malapit. Kasi sabi nila, medyo mahal daw yung pagkain doon sa Disneyland. So marahil tataka kayo bakit kami naka-mask. Kasi medyo may amoy dito yung yung elevator. Okay guys, so malas. Muulan. Malakas na ulan. Ito, bumili kami ng payong. This is 38 Hong Kong dollar. Punta tayo ng Disneyland na umuulan. Dami magagandang sakyan dito. No, tignan nyo to, oh. Pogi, oh. Hey, pogi. Audi. Angas. Kung mahilig kayo sa mga kotse, mag-enjoy kayo dito sa Hong Kong. Tapos ito yung mga motor nila dito. Lalaki din, oh. May maliit din naman. Nakadalasan yung motor nila dito. Majesty. Yun yung brand nila. Okay, so guys,
Kanina pa kami paikot ng ikot. Wala pala talaga rice kapag wala pang 11. You want you take the cold the chop. Okay, it's okay. Style. Para gusto kong pasukin tong skinita na to ah. Parang yung sa mga napapanood sa mga anime, ganyan. Para tayo nasa anime nga dito eh. Nag-enjoy ako. Lumalamig na guys, kailangan natin bumili ng jacket. Guys, so tingnan nyo. Ang ganda ng puno. Balete tree ba to? To Central. Ayan o, makikita pala natin dito. Saan ba tayo pupunta? Guys, mali yung sinakyan namin. Doon tayo sa kabila pala. Kabila ang train. Hula hula. Bumalik tayo. Napunta kasi tayo ng Central. Maling train yung nasakyan natin. So ito tama na to, papunta na tayo ng Liking. 请稳靠的车門，請不要靠近車尾。Please stand back from the train doors. So nandito na tayo sa may Liking. Tung Chung and Disneyland Resort. Let's go, 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 go. So, pagdating dito sa Liking, bababa naman tayo ng Sunny Bay. Ayun. O nga pala yung gamit nating app is City Mapper. Nakalagay dito 13 degrees tapos may ulan-ulan yung weather ngayon dito. So 13 degrees ngayon kaya pala malamig. Tapos nakalagay dito 2 minutes. So baka 2 minutes darating na yung train. Ito na yung train natin. Ang ganda oh. Ay Mickey. Wow, ang ganda ng train. Come on, look oh. Ganda ng train. Let's go Disneyland. Ayan guys, sa wakas, eto, andito na tayo. Hong Kong Disneyland. Welcome to Disneyland. Lumulutang si Mickey Mouse. Tara. Train. Oh! Guys, yung idol natin, ito si Iron Man. Tara! Autobots transform! Wow! Galing dito ah. Kala mo totoo. Sige. No, there's fire. Wala na. Nasusunog na si Elsa. Ang ganda dito guys oh. Ito na yung pinaka-favorite ko na spot dito sa Disneyland. Para tayo nasa loob ng movie. May falls dito.
Howdy! You must be the new toy! So hindi na namin kinaya kahit medyo mahal. Nag-order na kami. Lahat ng in-order namin is 276 Hong Kong dollar or nasa 2,000 pesos. Bali para siyang tag 1K kami per head. Pero mukhang okay naman nun. Ayan. Okay guys, good morning. Ang oras natin ay 10:30 ng umaga. So, ito, maglilibot ulit tayo. Ang temperature natin kaninang umaga is umabot ng 11 degrees. Napakalamig. 50 Hong Kong dollars times 7, 350 pesos. Para silang mga okay. Okay siguro itong mga to. Oh, may mga short din sila oh. 39. 7 times 3, 200 plus. Ito, $30 lang oh. Thank you. Nga pala dito guys, wala silang mga plastic. So, ibibigay nila sa inyo kung ganito. Ganito nila ibibigay kapag bumili ka. So, kami, nagdala kami ng bag. Ito. Eco bag. Ito na yung order natin. Roasted goose, organza. Tapos, nakakalahati na natin. Thank you so much. Nakalahati na natin yung curry. Tapos, yung kay Mrs. roasted goose din na ibang part naman. Masarap. Tapos, humili na yung chili garlic. Tsaka ito, hindi ko alam kung ano to. So, kain tayo. Para siyang ano, lasang medyo manamis-namis siya eh. Yung balat niya parang lechon. Yung total nito is 315 Hong Kong dollar. Times 7, nasa 2,000 plus. Okay guys, andito tayo ngayon sa likod ng Nathan Road or I-Square. Ang Nathan Road pala ay kilala din bilang Golden Mile dito sa Hong Kong. Isa itong Nathan Road sa mga pinakasikat na shopping street or shopping center dito sa Hong Kong. So dito, madami kang pwedeng mabili. May mga masasarap din na mga kainan, mga restaurants, mga branded na damit. At isa ito sa mga pinaka-busy na lugar dito sa Hong Kong. Dito yan matatagpuan sa may Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Magkano to? Ang laki ng tinapay mo ah. Magkano to kape? 22. 22? 140. Masarap yung kape nila dito. Sa likod ng I-Square to. At mayroon ding spot dito kung saan maganda mag-picture. Ayan oh. Madami nagpi-picture sa wall na yan. Ayan, nandito tayo ngayon sa may Kowloon Park. Napansin namin dito na merong dalawang kamay na magkaganon. So, gumawa tayo ng research. Sabi dito na ang malaking kamay dito sa may Kowloon Park ay bahagi ng isang sikat na art installation na tinatawag na The Hong Kong Avenue of Stars. O kung minsan ay tinutukoy din bilang Avenue of Comic Stars. Ito ay isang malaking palad na gawa sa bronze. So, gawa pala sa bronze itong mga to. At simbolo ng suporta at pagkilala sa mga artist at personalidad dito sa Hong Kong, lalo na sa larangan ng pelikula at entertainment. Itong Avenue of Comic Stars ay isang sikat na lugar para sa mga turista at sa mga mahilig sa photography. Ayan. Kung mapapansin nyo, merong hagdan dito na madaming mga drawing ng mga comics. Ito, tulad nito. Ayan. Tapos yung Kowloon Park mismo, ito na sa taas. Napakagaling ng ginawa nilang ito dito sa may parte ng Kowloon, dito sa may Nathan Road ng Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Baka nakalagay sa likod ng naglilinis, Baguio. Sa Baguio pala tayo. Ikot lang tayo dito. Tingnan natin kung ano yung mga ibon na nandito. Ang dami pala sa loob. Ayan, sa mga mahilig sa ibon, dito mag-enjoy kayo. Magkakadikit sila, nilalamig yata sila. Hello. Ming. 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 Ming.
Nakaka-relax sa park na to. Isipin mo, merong ganitong park sa gitna ng city. Mga flamingo pala itong mga to, guys. Okay, tingnan natin kung ano pa meron dito. Saan na kaya tayo napunta? Wow, ang ganda naman dito. So guys, eto, napadpad na kami dito na hindi ko alam kung saan na to, pero napakaganda. Tignan, no? Adaan tayo sa pagitan ng dalawang building, tara. Yung building dito sa kabila is kulay, ano siya, parang green. Dito naman, gold. Ito nga pala yung Royal Pacific Hotel. Sarap siguro kung dito ka naka-check-in, no? Royal Pacific Hotel. Kulay gold yung hotel mo. Tapos ito yung view mo na makikita. So dito pala sa pinakadulo niya, dagat na. Ito. Ganda ng building, oh, para siyang letter A. Tapos ito kulay purple. Tignan nyo yung dito sa kaliwa natin, kulay gold din. Parang terminal siguro to. Tapos makita mo dito, ang gandaming building. Tapos, doon sa likod ng mga building, may bundok. Tapos may dolphin dito. Dito pala, ang magandang view kung saan pwede mag-picture. Ayan, no? Kitang-kita may mga building sa likod. Tsaka yung building dito sa Pacific Villa, yung kulay gold. Pakaganda. Sarap dito kahit tambay ka lang dyan, no? Yung spot na to, check namin sa Google Map, China Ferry Terminal pala to. So kung gusto niyo pumunta dito, check nyo lang sa map. Yun, search nyo lang po, China Ferry Terminal. Parang pwede siyang gamitin sa scene ng Spider-Man, no, di ba? Swing-swing si Spider-Man dyan, no? Ang ganda ng mga puno na to, oh. Daming tao, punuan. Okay, nandito na tayo sa labas. Dito pa lang makita mo na ang dami na ng mga murang sapatos, oh. Ayan, oh, dito makita mo tag $99 lang sila. $99 or 700 pesos. Pero doon tayo pupunta, doon sa taas, tapos kakanan tayo. Ayon sa mapa. Tara, napaka-busy dito, oh. Mukhang mas madaming tao dito kaysa sa Chimsachoy. Ang daming nagpipicture dito, oh. Ano kaya pinipicturean nila? Ayun, pupuntahan natin, oh. Ayun yung night market, oh, parang sa Baguio. Nakita mo ba? Ayun, zoom natin. Ayun, doon yata tayo pupunta. Welcome to Mongkok. Welcome to Ladies Market. Tara, tignan natin kung ano meron dito. Ang Ladies Market sa Mongkok ay isa sa mga pinakasikat na pamilihan sa Hong Kong, lalo na para sa mga turista na mahilig mamili ng murang fashion items, accessories at souvenirs. Mayroon sila ditong iba't ibang klase ng handbags, backpacks at wallets, karamihan ay knock-off ng mga kilalang brand. Meron din silang mga murang t-shirts, jackets, dresses at pambatang damit. Dito sa Ladies Market ay may tinda rin silang iba't ibang uri ng fashion jewelry, relo at hair accessories, keychains, ref magnets, chopsticks at iba pang pasalubong. Karamihan sa mga tindahan ay hindi tumatanggap ng card, kaya maghanda ng Hong Kong dollar cash. Dito sa Ladies Market, maaari kang tumawad. Karaniwan, tinataasan ng mga tindera ang presyo, kaya subukan mong humingi ng discount. Ang Ladies Market ay karaniwang bukas mula hapon hanggang gabi. Kung mahilig kayo sa shopping, siguradong mag-e-enjoy kayo dito. Dito sa Hong Kong ngayon, nagkalat yung mga free wifi, oh. Sa bus, free wifi. Sa mga train station, halos puro free wifi dito. Ay, sa mga parks, free wifi din. Honda scooter, oh. Ang laki, oh. Honda NSS 350. Walang ganun sa Pilipinas, oh. Ayun, oh. Honda NSS 350. Ba't kaya hindi nilabas yun sa Pilipinas? Ang ganda.
Okay, tara. Pasok tayo dito sa SimCity. Dito daw yung madaming mga gadgets. So, kung mahilig kayo sa mga gadgets, okay kayo dito. Ito, daming mga lens, oh. Grabe, ang dami pala dito mga camera, so, saka mga lens. Mga SD cards. Okay guys, ito nandito tayo ngayon sa SimCity, dito sa may Mongkok, dito sa Hong Kong. Napakamura ng camera dito. Yung Sony ZV-E10 Mark II nila is 54,000 pesos lang. Samantalang sa Pinas, nasa 56,000 siya. Malaki yung natipid natin dito sa camera. Tapos bumili na rin tayo ng lens, Sigma lens 1850mm na pasubo. Mura kasi kaya tingin ko ito na rin ang oras para i-upgrade yung camera natin. Vlogging. This is the Sigma 1850. So ayun, nabayaran na natin yung bago nating camera. Sabi ni sir, kaya daw mas mura dito kasi wala daw tax. Kaya pala, ang laki ng price difference ng mga camera dito or mga gadgets dito sa Hong Kong versus sa Philippines. So kung pupunta kayo ng Hong Kong at may balak kayong bumili ng gadgets, dito mas makakamura kayo ng malaki talaga. Octopus. Ayan, so good morning guys. Ang oras natin ay 10:26 AM na po. So aga natin nagising ngayon. 7 AM nagising na tayo. Sakit ng mga paa natin pero okay pa naman. Nagagalaw pa naman. Grabe nilakad namin kahapon, siguro mga 4 kilometers yun total. So ngayon ang plano natin, andito pa rin tayo sa Tsim Sha Tsui, dito sa may Pearl Premium Guest House sa Mirador Mansion. So ang plano natin ngayon, actually plano dapat pala namin ngayon, pupunta kami ng Tai O Fishing Village sa may Lantau Island. Kaya lang, ang dami palang pwedeng puntahan doon. Yung Ngongpin, yung Buddha, basta madami pa, kaya nag-decide kami na bukas na lang kami pupunta doon tapos doon kami mag-overnight para mas matagal yung stay natin doon, para ma-experience din natin mag-overnight, kung ano yung pakaramdam na mag-overnight doon sa may fishing village. So ngayong araw na to, siguro pupuntahan na lang namin yung sa may Victory Peak yata yun, yung may tram. Kasakay ka ng tram, paakyat, makikita mo yung mga buildings sa may Central. So malapit lang yung dito. Sakay lang tayo ng MTR. Tapos, ayun, bahala na kung ano mangyayari mamaya. So, gamit pala natin yung bago nating camera, itong Sony ZV-E10 Mark II. Hindi pa natin masyadong alam kung paano gamitin. Sinusubukan pa lang natin. So, good luck natin. Tara, let's go! Okay, time check. 11:30 AM. Punta tayo Central ngayon, guys. Pero, syempre, bago ang lahat. Good morning. So, dadalhin namin kayo ngayon sa, pero bagong lahat, dadalhin namin ngayon sa isa sa mga pinakasikat na kainan dito sa Hong Kong. Pupunta tayo ng Cafe de Coral. Ano ba yung sikat na kainan? Ano doon? Delicacy nila? Hindi mo alam. Nakita ko lang sa Facebook. Ayun, nakita lang daw sa Facebook ni Mrs. So, check natin kung ano meron doon. Malapit lang siya dito sa Mirador. Nasa 3 minutes walk lang siya. Actually, sa kabilang building lang siya eh. Cafe de Coral. Tapos, after natin ng Cafe de Coral, punta tayo ng Central. Doon madalas tumatambay yung mga OFW or yung mga kababayan natin na nandito sa Hong Kong. Ayun, Cafe de Coral. Ito na. Ayan o. English. Dine-in.
Oh, roasted chicken, worldwide carry, syempre. Uy, mura lang din pala dito guys, oh. 60, 53, 53, 49. Bali total, 67. Click to pay. Octopus. So, ito yung mga in-order natin guys. Order tayo ng curry ulit. Favorite nating curry. Tapos, nag-add tayo ng sabaw. Tapos, may rice, may gulay. Coke Zero. Si Mrs. meron siyang iced coffee. Nag-add din siya ng gulay, tapos meron siyang Peking duck daw to eh. Roasted duck nakalagay dito. Tsaka soya chicken. Mukhang masarap yung kay Mrs. ah. Sana all. So yung sa akin 495 pesos. Lahat itong meal na to. Yung kay Mrs. mas mahal lang ng konti. So siguro nasa 1k yan or nasa around 1,000 pesos. Dalawang meal. Pwede na. Mura na yan dito. Tikman muna natin yung soup. Lasang ano siya, nilagang baboy. Siyempre, curry, tikman natin. Siguro kahit hanggang Wednesday na kami dito, puro curry kakainin ko, okay lang. Sulit na to, sa 1,000. Ang sarap eh. Tsaka malaki yung serving. Gulay, kaya na yung gulay. Ito, nandito na ulit tayo sa Chinsachuy MTR station. So, nasa Admiralty na tayo. Okay, hindi na namin alam kung saan papunta. Ganda. Yung mga stall dito guys, puro pang mayaman. Tignan nyo. Guys, ang ganda ng mga building dito. Mas magaganda yung mga building dito. Ito, tignan mo. Ang ganda nitong building na to. Ang ganda ng shape niya, oh. Para tayo nasa future. Ganda. Okay guys, ang lilakad pala dito sa Hong Kong. Feeling ko, pumayat na akong 2 kilo. Puro building dito guys. Namimiss ko na yung mga bundok. Grabe, ang daming tao. Haba ng pila. Merong ano dito guys, oh, merong parang donut. Donut na flat, na kulay black. Yung sa wakas, nakapasok na kami. Yeah. Ganda dito. Tingnan nyo yung taas. Ang Peak Tram ay isang funicular railway sa Hong Kong na nagdadala ng mga pasahero mula Central papunta sa Victoria Peak. Isa ito sa pinakalumang sistema ng pampublikong transportasyon sa Asia at naging bahagi ng kasaysayan ng lungsod mula pa noong 1888. Umaakyat ang tram hanggang 396 meters above sea level. Sa sobrang tarik nito, ang mga gusaling madadaanan ay parang nakahilig sa pagitan ng 4 hanggang 25 degree na incline. Mula sa paggamit ng steam-powered tram, ito ay naging electric-powered noong 1926 na nagbigay daan sa mas mabilis at maayos na biyahe. Noong 1989, isinagawa ang major upgrade upang mapaganda ang tren, istasyon at riles. Pinakabago ang 6th generation Peak Tram noong 2022 na mas malaki, moderno at may malalaking bintana para sa mas magandang tanawin ng Hong Kong skyline. Ang bagong 6th generation Peak Tram ay kulay dark green, mas mabilis at stable ito kaya hindi na gaanong maalog ang biyahe. Kaya nitong magsakay ng 210 na pasahero kada biyahe at umakyat sa 27 degree incline. Kaya parang patayo ang pakiramdam habang paakyat. Dapat mong subukan ang Peak Tram dahil ito ay isang historical experience, bahagi ng kasaysayan ng Hong Kong mula pa noong 1888. Habang paakyat, makikita mo ang breathtaking view ng lungsod at dahil sa tarik ng daan, para itong roller coaster ride na kakaibang adventure. Kung gusto mong maranasan ang pinakasikat na train ride sa Hong Kong, huwag palampasin ang Peak Tram. Saglit lang pala yun guys. Bitin. So, ayun guys, ang oras natin ay 3:30 PM. Order kami ng stir-fried noodles. Nakagutong pumila eh. May ano dito guys, oh. May tao dito, hindi gumagalaw, ang galing. Madame Tussauds, Hong Kong. Alam mo totoo siya, ang galing eh. Ayun siya, oh. Alam mo totoo, ang galing. Papunta na tayo sa may Sky Terrace. Dito kita yung view.
Pero sigurado mas maganda sa taas. Wag lang sana umulan. Ganda naman ng escalator nila, may yellow. Tapos umiilaw-ilaw yung pader. Hello, Victoria Peak. Free entry. Ah, self-studio. We can take pictures here. Okay. Okay. Oh, pwede palang mag-picture-picture dito. Ayan, oh. Kaya lang may bayad dito. Ito may motor, oh. Kaya nga, kaya. Oh, 1, 2, 3. Ayan, sample, oh. Pwede kayo mag... Full cost will be charged for any damage in the venue. Loko, turno, loko, may bayad yan. Ito. Video na lang. Tapos screenshot ko na yun. Ating bayad kasi, eh. Ayan, oh. Si Mrs. nagluluto. Ito. Ah, may nanggugupit dito. Ito na, dito na tayo, guys. Finally, we are here. Wow. Ang dami tao. Ito yung view dito sa taas. Okay, so ano nga bang pwedeng gawin dito sa taas? Picture. At ayan, sightseeing ng view ng mga buildings. Sobrang daming tao dito, guys. Ano ngayon? Sabado. Thank you so much. Oh, mas maganda. Wala na masyadong palang magagawa dito sa taas. Picture talaga. So, handa kayo ng mga OOTD nyo. At yun, picture. At mainit ngayon, eh. Ewan ko lang mamaya, baka siguro mas malamig na mamaya 5. Kapagod kami, kaya bumaba na kami. Hindi na namin hinintay yung mga city lights. So, hanap tayo ng pwesto natin, makisiksik tayo dito. Ito, dito sila nagpapahinga, oh. May mga natutulog. Parang gusto ko matulog din, ah. Masarap tumambay naman dito na pwede kang humiga. Higa-higa muna dito. Pagod, eh. Hello, Jayco! Ang cute ng aso. Ayun, si Mama Ribik. Hello po! Saan po kayo nag-stay dito sa Hong Kong? Sa Causeway Bay. Pero madami din po mga dito, mga Pinoy. Madami din. Sikat na sikat yung aso dito. Dami nagpapapicture sa kanya. Ito lang alaga ko. Ito lang pinakatrabaho ko. Oh, mag-alaga po ng ano? Ano pong breed niya? Shiba Inu. We are sisters. Oh, hi. Hello, sisters. She's the older. She's my cousin. She's your cousin. She is the oldest. She's the oldest. She's older than me. Oh, so that you're the younger one. Yes. Ayan, sabi ni ate, masusungit daw yung mga Hong Kong nationals. Pero pag mga ano po, Parang mainlander, hindi. pag mga mainlanders. Tulad yung mga yan. Ate, bakit kaya sila nasusungit? Dahil pagod. Bakit kaya sila masusungit? Hindi, yung the way sila magsalita ba, kala mo lang masungit. Yung way lang po, pero hindi sila galit. Hindi sila galit. Kasi kahapon, Meron talaga na malalaman mo na galit. Opo. Kasi yung tono parang tumataas talaga. Hindi ba nagbabagsak ng ano eh. Yung iba nagbabagsak. Hi, Jayco. She is my father's sister. Hello! Joyko, don't eat my mic. Bye-bye. Bye-bye. My auntie want to take some photo.
Bye-bye. Bye-bye. Take care. Take a picture of him? Okay. $10. Yan, ang dami nagpapapicture kay Jayco. Sana all. 10 years na po kayo dito. Tuwing kailan po kayo umuwi ng Pilipinas? Every year ako. Every year. Every year naman pala. Kumusta naman po yung mga amo niyo? Ay, mabait na amo. Yung sa 10 years po yun, iisa lang po yung amo nyo? Yun pa rin? Hindi. Pa-iba-iba po. Oo. Ito lang yung 5 years. 5 years. Mga American po, ano? Pero ngayon po, madami pa rin mga hiring na OFW dito, mga Pilipino. Madami pa rin po. Madami pa rin nag-a-apply. Buti po pala, binan nila yung vape dito, no? Yung vape, bawal, pero yung sigarilyo, hindi. Yung nitong huli lang yan. Kaban. Tsaka madami pong malakas mag-yosi dito, no? Oo. Kahit saan nag-yosi. Grabe. Kasi parang 24/7 yung dito. Pero ang mahal po na sigarilyo dito kumpara sa Pilipinas. Grabe, sobra. Pero madami pa rin malakas manigarilyo. Pero ang liit lang po ng Hong Kong, no? Maliit lang. Maliit lang siya. Kaso Parang lang. Parang lahat, Cebu. yung talagang Compress po no? oo, napupuntahan, Punong-puno. diba? At saka naganda, ang gusto ko dito yung transportation. Napakadaling Dali. mag-train, Hindi ka maliligaw. mag-bus, Oo. high-tech. Mas maligaw pa ko sa Manila. Kaya nga. Opo, totoo. Dito napakadali. Madaming instructions, signage. At saka parang safe po dito, no? Kahit maglakad ka na madaling araw. Walang mag-snatch ng cellphone mo. Wala man po ako nakikita masyadong mga pulis eh. Hindi mo na nakita. Pero once na may tumawag, Mabilis po. kaagad yan. Ayan na, magsa-sunset na guys. Sa wakas nakakita tayo ng bundok. Ayan o.